Hi guys, welcome back to my vlog, and for today's episode pag-uusapan natin kasi may isang nag-comment sa akin dun sa last na video ko, yung 120 accommodation. Syempre magaganda yung nabanggit ko dun kasi nga ang mura nung accommodation namin. Biruin mo ba naman, 120 lang, libre na lahat, ang ilaw, ang tubig, talagang as in mura na. And then dahil sa magaganda yung nasabi ko dun, may isang nag-comment. Ito, ilalagay ko siya sa screen para mabasa nyo rin. At the same time, babasahin ko din sa inyo yung comment niya. Ito yung comment niya guys sa akin. Bakit pala ayaw mong i-discuss lahat ng problema ng Canada ngayon at patuloy ka pa rin nag-iinganyo sa mga kababayan natin na makipagsapalaran sila dyan? Masyadong misleading ka dyan para lang maka-abuse ka. Yan ang sabi niya. Gets mo yon? Sabihin mo sa kanila yung mga importanteng bagay na dapat nilang malaman bago sila pumunta dyan. Unang-una ito, kung inflation sa buong mundo ay mas malala dyan sa Canada. High cost of living including basic commodities, high apartment rental, prices, unaffordable housing na kahit mamatay ka pa sa kakatrabaho, eh di mo matatapos itong bayaran. Cheap labor with high taxes, up 20 to 30% deduction towards your monthly income. Few employment opportunities, take years to find a family, doctors at need pa na urgent ang health issues mo para maka-appoint ka dahil kung hindi mag-aantay ka ng 24 hours or a days para maasikaso ka. Ang totoo po niyan, totoo po lahat itong sinasabi niya eh. Tutuloy ko lang po ha. Ito, free tuition from elementary to high school, but how about sa expensive college tuition fees? Utang. At andyan ang depressing climate na parang winter at habang buhay kang magpapala ng snow. Hindi ka ba nagtataka kung ba't ang sarili nilang lokal ay umaalis at iniiwan ang sarili nilang bansa? Isip-isip pag may time, mag-research kayo bago nyo isugal lahat for Canadian dream. Huwag kang masyadong pabibo kuya, sabi niya sa akin. Search mo ng mabuti ang mga content mo hub. Hindi ata updated ito si ma'am. I think si ma'am siya kasi hindi ata siya updated. Doon sa mga previous video ko, nakalimitan pinapaalalahanan ko kayo bago kayo pumunta dito sa Canada. Dahil sa totoo lang po, sa totoo lang, instead na magalit ako sa kanya, natutuwa po ako. Kasi may nagsalita ng katotohanan. Kasi nga po, ito nga po yung isinagot ko sa kanya. Ito po ay yung reply ko sa kanya. Salamat sa comment mo kabayan, ginawa ko ng lahat ng sinasabi mong yan. Anong nangyari? Bash ang inabot ko sa mga kababayan natin na patay na makarating ng Canada. Na-discuss ko na ang mga pangit at hindi magandang karanasan ko sa Canada like healthcare system, mataas na rentang bahay. Alam mo ang sagot ng mga kababayan natin? Eh di umuwi ka na ng Pinas kasi totoo naman po eh. Kalimitan kasi pag ako nagsasalita ng mga bagay na hindi maganda sa Canada, which is totoo po yun. Totoong naranasan ko yun at totoong nangyayari yun dito. Kaya nga lang, kalimitan sa mga kababayan natin na patay na willing magbenta ng mga ari-arian makarating lang sa Canada, kalimitan nga po yung pang mga nagsasalita ng ganon, parang umuwi ka na sa Canada, kalimitan wala pa rito sa Canada. Kalimitan nasa Pilipinas pa yung mga hindi pa nakaka-experiences ng mga ganong pangyayari na wala pa sila sa ganong sitwasyon. So itutuloy ko lang muna yung reply ko sa kanya. Sabi ko, totoo at tama ang mga sinasabi mo. Hindi naman po ako sa nagpapabibo, sabi ko sa kanyang ganon. Kaya lang, anong gagawin ko? Do I have any choice? Uuwi ako sa Pilipinas? For what? Ako po ay minimum salary lang sa Pilipinas, 300 a day, 350 a day, 400 a day. So mas pipiliin ko pa rin po mag-stay dito. Kahit na po sabihin lahat ng sinabi niya tama regarding do sa hospital, kasi nagkasakit na rin ako dito. Hindi ka naman kasi magkakasakit dito na parang biglaan ma-appoint mo kagad, makakapagpa-appointment ka ba kagad kung ngayon mo naramdaman yung sakit na hindi mo mapigilan, mag-aantay ka ng umaga ka pumunta, gabi ka na ma-check up. Naranasan ko po yan dito. Especially yung mga galing Taiwan na subok at sanay na dun sa mga nangyayari sa Taiwan na kapag ikaw ay nagpa-check up on the spot, talagang ma-check up ka. Yung mga gamot libre na po lahat. Kaya yung mga kalimitang nakausap ko ng mga galing Taiwan, talagang naikukumpara nila yung nagaling Taiwan na pumunta rito regarding sa healthcare system pagdating po sa Taiwan at dito, talagang nasasabi po nila na mas maganda po talaga yung sa Taiwan. So continue po tayo ngayon ulit ito. Sabi ko nga po sa kanya ito, sinagot ko naman po siya ng maayos. Ang sagot ko nga sa kanya,
ito po ang mahirap sa ating mga kababayan. Once na nagsasalita ako ng hindi maganda about sa Canada, akala mo lagi ko silang dinidiscourage. Totoo naman po yun eh. Akala mo lagi ko silang dinidiscourage. Kaya nag-ipon ako ng mga video ng mga foreign YouTubers para doon sa mga nagsasalita ng negative about sa Canada ay makarating din po sa kanila. Kasi gaya nga po nasabi ko, pag Pilipino ang nagsalita ng hindi maganda sa Canada, ang sasabihin ng mga kapwa natin Pilipino, di umuwi ka na ng Pilipinas o iba't ka na dyan ka pa sa Canada. Ganun po ang mga sinasabi nila. And then kalimitan po kasi, ang problema din po kasi na doon na din sa kapwa natin Pilipino. Napakarami po kasi dito ng mga YouTubers, content creator na puro magaganda lang yung mga sinasabi. Kagaya na lang nung isa na puro magaganda sinasabi 2 months pa lang dito sa Canada. Sasabihin pa niya, alam nyo guys, nakita ko po ito sa TikTok eh. Sabi nga niya nung isa, alam nyo guys, yung mga nagsasalita ng mga hindi maganda sa Canada, ano yun? Ayaw kasi nila kayong makarating dito sa Canada kasi pagdating nyo dito sa Canada, mauungusan nyo sila, masasapawan nyo sila. Sabi ko nga doon sa nagsalitang yun sa TikTok, ha? Anong klaseng mindset yan? Bakit yung kababayan mo ba na pag dumating dito sa Canada, paano masasabing mauungusan ka? Bakit? Alam mo ba na ang dadat na nun ay magkasama ba kayo? Ay sa laki-laki ng Canada, hindi mo alam kung saan probinsya mapupunta, paano mo masasabing mauungusan ka niya? Kaya natatawa na lang ako doon sa TikTokers na yun na sinasabi niya na pagdating daw dito sa Canada, mauungusan kayo kaya ayaw niya kayong makarating ng Canada. What the? Ay, kaya nga yun po, ang sinadjust ko din po dito sa nag-comment na to, naggumawa siya ng YouTube at sabihin niya lahat ng mga hindi nangyayaring maganda sa Canada para kahit papano makarating doon sa mga tao. Kasi yung marami po pala siyang nalalaman regarding dito. Kaya ito po, ipapakita ko po sa inyo para naman po hindi na lang laging Pilipino yung mga nagsasalita kasi ito pong mahirap eh. Pag ang mga kapwa nating Pilipino nagsalita ng hindi magandang karanasan dito sa Canada, nababash. At pag yung mga nagsasalita ng puro magaganda lang, puro magaganda para makahakot ng views. Kaya kung napansin nyo po, hindi ako madalas nagpo-post na. Ang dali po kasing gumawa niyan eh. Punta na ako sa job bank, search ko, factory worker, search ko yung mga hirings, and then gawa ko ng thumbnail, lagyan ko 100 factory workers hiring in Canada for views. Ay, gasgas na po yan eh, yung mga job bank, yan DMW, alam na po ng karamihan yan eh. Ngayon po sa social media, ang gusto na pong malaman ng mga tao kung ano yung talagang dadatnan dito. Sa dami po nang nagme-message sa akin, hindi ko na po maisa-isa at hindi ko na po mai-reply lahat halos. Napakarami po, kung i-estimate ko yung temporary foreign workers na nawalan ng trabaho at ngayon nagpapahanap sa akin ng LMIA. Andun naman po sa mga nakaturis na until na wala pong trabaho na nahihirapan makahanap ng working permit, ang dami pa rin po nagme-message sa akin. So ito guys, may mga isiniba kong videos para kahit papano may idea po kayo na hindi lang mga kababayan natin yung mga nakakapagsalita ng hindi na maganda regarding sa karanasan nila dito sa Canada. So ito guys, sabay-sabay po natin panoorin. Yeah, so I just want to inform some people all over the world that a lot of people think that Canada is a great country. Yes, well, it is indeed a great country. It's a nice country. It's a beautiful country. Everything is good over here except for the price is going up crazy. The price is going up crazy. Talagang tumataas naman po talaga lahat yung bilihin. Hindi lang po sa Canada, even sa Pilipinas. Kasi ngayon ang alam ko, yung mga isda 300 na per kilo. Yung karne, kulang-kulang magkano na, 400, 500 na ang kilo. Talagang lahat naman po ito tumataas. A lot of people, they think that if you come to Canada, you know, overnight you become rich, you get $1 million salary, or you start $1 million business. Absolutely wrong. That's totally out of question. Life is all about the struggling, the striving and the struggling. So you have to struggle in this country, no matter what. That's how things work over here. One day you have a job, and next day you might not have a job. Anyway, those of you want to come to this country, and especially from Asian countries, and I know a lot of Asian people in their own countries, they do have a lot of land and they do have properties and everything. Yet they're not satisfied with that, and they want more because they're all greedy people.
So yun nga guys, may nabanggit siya na may mga Asian people na may mga pag-aari na, may mga ari-ari na, may mga lupain na ibinebenta pa para lang makarating dito sa Canada. Hindi pa daw makontento, mga greedy people daw. So ito guys, tuloy natin. Don't sell all those properties and lands or whatever you have back home. So yun nga po, nabanggit niya, kung may ari-arian kayo, kung may mga lupa kayo, huwag nyong ibenta para lang po kayo makarating dito sa Canada. Kung natatandaan nyo po yung consultant na kausap ko nung nakaraang interview ko do sa isa nating vlog, si Sir Kel, sabi nga po niya, if they have a good job, don't come. If you have a good life in Philippines or in other country, huwag na kayong pumunta rito. So ito po, tuloy natin. And come to Canada and live here like a beggar. Depending on the government to give you a little bit of money or somebody helping you out. No, nobody's going to help you out in any way. Stay in your own country. Try to do something over there in your own land. There's a lot of businesses you can start and you can do better than over here. I myself, I'm thinking of getting out of here. 27 years of my life I wasted in this country. And I realized that there's nothing over here. So my suggestion would be, please do not come to Canada. As you keep on coming, things getting more and more expensive every day. Life is becoming more hard. Healthcare, you think it's free? No, it's not free. We pay 30, 40, 50% taxes. I pay tax from my paycheck every 2 weeks or every month. Plus, after I get my salary, whatever I buy here, I gotta pay another 13% tax. So Canada is all about paying tax, paying tax, paying tax. No. Don't come over here, please. Stay wherever you are. Thank you. And I hope this message goes to all the people around the world who's dying to come to this country called Canada. It's not so great. I want to know how the hell people in Canada are even living. I generally consider myself a positive person. I'm resourceful, but some stuff happened around the property and well, I know I'll never truly be homeless. I have family to live with and I have options. I'm luckier than a lot of other people, but how the hell is anyone existing in Canada? I feel trapped and I just got a good job. I start in September, but even with that job, it pays less than 40 grand a year. And it's a job that requires education, and even on that job, I still can't do shit. I can't buy anything. I can't afford the rent these days. I'm just feeling so much despair, and I know I'm normally really, really positive, but I'm just how is everyone else, and are you okay? Because the answer's probably no. And I know I'm lucky. I don't have kids. I have good family that will support me, but I feel like I can't stay here, but I can't move anywhere else, because anywhere else I move to, I'm gonna be charging the landlords are just gonna charge me $2,500 a month in rent. Unless I move into the middle of literally nowhere where there are 0 jobs, and I'm just feeling really overwhelmed, and I don't know. There's a part of me that just wants to say F it and just get a whole bunch of credit cards and just travel and just get out of Canada, because I know it's bad everywhere. I really do. But I don't know. At 33 years old, I was really hoping that I could at the very least afford, a small house. I don't want 3,100 square feet bullshit. I just want something small, 500 square feet, even less. And yet, it's so fucking expensive. I don't know what I'm gonna do. It's time to get out of Canada.
Canada is falling apart at like a rapid, alarming pace. Like if anybody here is living in Canada, I would say like if you have the means and ability to get out while you can and enjoy the bonfire from across the pond. It's not a good place to stay right now. I'm born and raised in Canada. I always loved my country. I thought this was the place. Like I was like, oh, Canada, everybody loves Canadians. We have the greatest place. We got maple syrup and it's so peaceful here, and you know it's everybody's friendly and this and that. Like I was pro Canada all my life, and I'm a pretty intelligent guy, and I've spent the last 5, 6, 7, 8 years looking at the way Canada has evolved, and it is no longer the place to be. I don't even feel safe staying here anymore. Taxation is out of control here as well. Out of control. Like you guys have no idea how hard our taxation is. What is the biggest thing you regret in life? I regret in life? I regret coming to Canada, because if I had stayed in the Caribbean, I would have been way better. I came to Canada, I worked, I don't know, maybe 20 years. I had to go back to my country. 7 years, living here for 20 years, 7 years in my country, give me enough money to buy 2 properties in Canada cash. 7 years, 7, and 20 years you're just paying rent and nothing. It tells me Canada is just a trap. I own property and it's hard for me. So imagine people who are from different countries for the first year, and you're wasting your time, you're gonna stress out, you're gonna go crazy, and you're gonna die in less than 10 years, when in your country, which would have been harder, you live for another 40, 50 years. No matter how bad it is in your country, it's only going to get worse here. I'm telling you the truth. I travel the world, I live a good life, all kind of stuff. Idea of Canada is to get out of Canada, not get in. And I've realized that between America and Canada, the people who are living back in their country are living better than us who are living over here. So yun nga guys, actually hindi lang yan yung mga videos na isinave ko, napakarami pa po niyan. Kaya nga lang kung isasama ko pa po lahat dito ay masyado nang hahaba itong ating videong ito. Ang totoo po niyan, isa-isahin po natin regarding po dun sa pagtaas po ng mga bilihin, ay hindi lang naman po, yung inflation naman po nangyayari yan hindi lang dito sa Canada. Even sa Pilipinas po talagang mahal na rin yung mga bilihin. At yung mga bilihin po talaga dito talagang mataas naman po talaga. Kaya nga po pagalingan na lamang mag-budget. Nagkakatalo lang po kasi talaga. Ibigay ko na po sa inyo example. For halimbawa sa Pilipinas, nagtatrabaho ako sa Pilipinas. Sasahod lang ako ng 400 a day. So kung halimbawa may 400 a day ako, kulang na kulang po yun sa isang araw na panggastos namin. Ngayon dito po kahit papano, kikitain ko po yung hindi ko kinikita sa Pilipinas. Kaya mas pipiliin ko pa rin po na magtrabaho dito kumpara sa Pilipinas, dahil sa katulad ko po na hindi naman po ako professional, na hindi naman po kikita ng 50,000 per month, 100,000 per month. Sa ngayon po, sulitin ko na lang po muna na kumikita ako dito ng mga kita na hindi ko kayang kitain sa Pilipinas. At pag nakaipon na po ako, saka po ako magpo-for good sa Pilipinas, at doon ko po susulitin yung lahat ng bagay na pinaghirapan ko dito sa Canada. And regarding naman po dun sa hospital, totoo naman po, ang problema kasi yung iba po nakikipagtalo pa. Kagaya po ng mga diretso na po from Pilipinas pagdating dito sa Canada na hindi nila na-experience yung mga iba't ibang country. For example, kami pong mga galing sa Taiwan, napakarami po dito na nakasama ko at nakausap ko na galing Taiwan, na talagang sinasabi naman po nila na pag ikukumpara nila yung Canada sa Taiwan, na pagdating sa po sa healthcare, talagang maganda po sa Taiwan. Talagang hindi po malalaman niya ng iba na hindi po galing ng Taiwan. Kaya nga lang po kasi yung iba, kapag nagsalita ka ng mga bagay na hindi maganda against sa Canada, ang sasabihin po ng iba, edi bumalik ka doon sa Taiwan, edi pumunta ka ng Pilipinas, umuwi ka na. Yun po ang problema ng iba nating kababayan, hindi po nila matanggap, dahil ang totoo po niyan, marami naman po talagang dumarating dito na may mga hindi magagandang karanasan, at yung totoo, yung iba po hindi maganda ang sitwasyon. It doesn't matter, meron nga pong permanent residency na sa akin pa nangungutang ay ako po temporary foreign workers pa lang po ako Yan po kasi dito talaga ay malaki po talaga yung tax na binabayaran. Totoo po yung mga napanood ninyo, sabi nga po nung isa, hindi libre ang healthcare dito, binabayaran nyo yan sa tax nyo. At hindi libre yung sa school, binabayaran nyo yan sa tax nyo. Kaya nga lang talaga, para sa akin po ay worth it naman po kahit naman binabawas na tax sa akin, dahil nare-refund ko naman po yearly. Kaya kasi po, yung yearly kong tax, nakakakuha po ko ng kulang-kulang 100,000 sa peso savings ko na po yun. Kaya nga po, iba-iba lang po tayo ng pamamaraan, kasi kahit papano po, marami po ang dumadaing dito. At totoo naman po yun, hindi ko po yun kakaila sa inyo. Pero sa katulad ko po na kahit papano, nakakasave naman po ako.
Kaya po yung sinasabi nila na talagang gusto na nilang umalis dito sa Canada, hindi po natin sila masisisi. Kasi iba-iba naman po ang karanasan ng bawat tao. Talagang totoo po yung sinasabi nila na talagang malaki yung mga expenses nila, mahal yung renta ng bahay dito. Gaya na lang po ng ilang kababayan natin na nabanggit ko sa inyo na dumarating dito, sumasahod lang po ng 900 per 2 weeks. Yung iba 1,200 per 2 weeks. So sabihin na natin, meron silang 2,000 every month. 2,000 Canadian dollar every month salary, and then ang babayaran nilang renta sa bahay is 900, 700 po. So kung may matitira silang sabihin na natin 1,000, wala pa dun yung pagkain nila, kung may sasakyan sila, insurance, meron pa nga po diyan. Nakakapagtaka, yung iba talagang temporary foreign workers, bumabanat na kagad talaga ng sandamakmak na bayarin may mga bills nang kinukuha, may mga brand new kagad na sasakyan, tapos kung ano-ano pang mga utang ang kinukuha, mga bayar sa cellphone, branded na mga latest na cellphone, kung ano-ano pa po. Kaya nga sabi ko, mahusay talaga ang Pilipino, kasi napagkakasya pa rin nila kahit na talagang kulang na. Pero yun nga po talagang totoo po yung inflation na tumataas po talaga na ang mga bayarin dito sa Canada. Unang-una yung renta at yung mga bilihin. Kagaya na lang po dito. Pag yung kasama ko na minsan bumili ng laptop, nabili niya yung laptop niya is 1,400. Ang laki ng tax niya, nasa kulang-kulang 200. Pumalo na rin ng 1,600 yung laptop. Talagang pag lahat po kasi ng bibilin mo dito, 12% ang tax po dito sa British Columbia, talagang malaki compared do sa ibang province. Yun nga lang po talaga, yung renta mataas po talaga dito. Kaya iba-iba po tayo ng sitwasyon. Kaya kung may mga bagay po akong nasasabi, ng mga karanasan na hindi maganda regarding dito sa Canada, at kung may minsan naman po may mga magaganda kami nasasabi, yun po ay transparent lang po kasi tayo. Ayaw po natin kasi may mga nakausap na po ang content creator dati na ayaw nilang magsalita ng hindi maganda sa Canada kasi nga ini-encourage nila yung taong pumunta sa Canada for views. Ayaw ko naman po pangit, maganda, bahala kayo dyan, i-bash nyo ako, i-delete ko na lang yan, wala naman po. Tsaka ito sa nagsasabi po ng views for views, yun po yung mga salita ng hindi marunong sa YouTube. Dahil unang-una, akala po ba nila milyon ang kinikita mo dito sa YouTube? At take note lang po, wala naman pong nagsasabi sa inyo na, "Hay, panoorin mo to." Dahil wala naman pong sapilitan. Kung sino po yung nakaka-relate, siya po yung manonood. Kahit nga po yung iba, wala na pong ginagawang tama doon sa YouTube. For example, yung mga ginagawa ng ibang YouTuber na talagang puro kawalangyaan na, may nanonood pa. Ito po kaya kahit papano nakakapagbigay tayo ng informasyon, at kahit papano, minsan may kababayan tayo na nagpapasalamat sa akin, nag-message sa akin, inad na rin niya ako sa Facebook kasi nga nagpapasalamat siya dahil dun daw sa mga videos na in-upload ko, nakakuha daw siya ng trabaho, pinuntahan niya si Circle na nakaturis po siya dito. So kahit papano magaan sa pakiramdam, masarap sa pakiramdam na kahit papano pala yung mga ginagawa kong videos may nakakaabot ng tulong do sa ilang kababayan natin na naghahangad makarating dito sa Canada. So ito po ay isang paalala lang sa inyo, para po aware kayo sa dadatnan nyo dito. Hindi naman po ito para i-discourage kayo, at least may idea po kayo. Ano po bang mas gugustuhin ninyo? Puro magaganda yung nakikinig ninyo, then pagdating nyo dito madi-discourage kayo, or puro negative na po yung mga nalalaman ninyo? So at least pagdating nyo po dito ay ready na po kayo. Kumbaga kahit pagdaanan ninyo ay alam nyo na may idea na kayo. So yun lang po yung gusto naming iparating sa inyo, hindi yung para i-discourage kayo. Kasi may nagsasabi ako nung panoorin niya kasi puro pandi-discourage sa Canada. Tapos pagdating po dito, mandami po nagme-message sa akin na yung iba talagang nadi-disappoint na sabi nga nila, "Kuya Perds, tama nga po pala yung mga sinabi ninyo, yung mga paalala ninyo." Ayun po, yung iba, ang dami, worry ko may ilan na, 8 na ata yung nagme-message sa akin na temporary foreign workers na umalis ka agad dun sa kanilang employer at walang trabaho, na hanggang ngayon ay bakante. Sana nga po ay makahanap na sila kagad ng trabaho dahil wala din po ako ngayong maibigay sa kanilang LMIA dahil ang dami po naghahanap ngayon ng LMIA. So yun nga po magiging problema nila. Kaya po yung iba natatagalang maka-apply ng permanent resident kasi nga po yun nga, na-i-stuck sila kapag yung nadatna nila hindi maganda, or yung trabaho nila kulang sa oras. So nagigipit sila, naghahanap sila ng panibagong trabaho. So nangyayari, nasayang yung unang 1 year nila, nasayang yung unang 2 years nila. So yung iba, 7 years, 8 years pa bago ma-PR. So that's it for today guys. Hope na may mga natutunan po kayo. Hindi naman po itong video ito ay para i-discourage kayo. Nasa sa inyo pa rin po ang mga desisyon. Kung may plano po kayong tumuloy dito,
or mag-stay na lang kayo sa Pilipinas. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, kung may maganda na kayong buhay sa Pilipinas, kung sumasahod na kayo ng 50,000 pataas, marunong lang kayong mag-budget, at mag-isip po kayo ng business dahil hindi po tayo habang buhay nangangamuhan. Ang maganda pa rin po talaga para sa akin, yung ikaw yung sariling amo, may sarili kang negosyo. So hope na may natutunan kayo for today's episode. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo kalimutang i-subscribe, i-like at i-share yung video natin para kahit papaano magkaroon ng idea yung mga nangangarap makarating dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. Maraming salamat. Love you all guys. Bye bye.